Napakadakila po ng ating Panginoon at karapat-dapat talaga siyang purihin. At kaya naman ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang Pasko taon-taon. Bagamat marami kumisang nagrereklamo, marami naman ay mga excited. Napakadalas nating madinig ngayon yung kasabihan, Pasko na naman. At isipan na naman ng mga ireregalo. At kahit naman hindi Pasko, madalas tayo mag-isip kung ano talaga ang ipangreregalo sa kung sino-sino. So tanungin natin ang Biblia kung ano ang magandang regalo. Aming Diyos sa langit, salamat sapagkat kayo'y Diyos na nauna na nagbigay sa amin ng regalo at binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng pag-ibig sa aming puso. Kaya nais din namin magbigay ng handog sa aming kapwa at lalong-lalo sa inyo. Turuan niyo po kami, Lord, na sa paulit-ulit na pagdiriwang ng ganitong Kapaskuhan ay matuto, maging higit lalong mapag-isip, mapanuri, at masamba namin kayo sa lahat na aming ginagawa. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po kami sa aming mga karumihan, O Diyos, at mangusap kayong may kapangyarihan sa amin ngayon. Nawa baunin namin, hindi lang sa linggong darating, kundi sa aming buong buhay, ang mga pagtuturo na magmumula sa inyo. Pinupuri namin kayo, Panginoon, hinihiling na kayong maging tagapangaral sa ngalan ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sabi po sa Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. At yan po ang pagbabasihan natin ng ating tanong, ano nga ba talaga ang magandang regalo? Pasko man o hindi Pasko? At yan po sa Hebreo 10:25 ay makakakita tayo at makikita natin ang dalawang magagandang regalo na maganda nating ipamigay tuwing makakayanan at sa lahat ng panahon. Napakahalaga po dyan, makikita natin yung konsepto ng pakikipagtag, fellowship. Sabi, we should not give up meeting together and being in fellowship. So ang isang nakikita natin po dyan, ang magandang regalo sa ating kapwa, pakikisangkot. Involvement. Sa buhay ngayon, ayaw natin makisangkot. Kumisan lang ay umiiwas tayo sa mga tao sapagkat malaking pananagutan at kumisan malaking trabaho yung masangkot. Pero yan ang tunay na sinasabi sa Biblia ang magandang pangregalo sa kapwa. And you will notice that there are various degrees of involvement. Mula sa malaki, kung talagang makikisangkot tayo, papaliit yung kwadro. The frame becomes smaller when you become more and more involved with people. Sa simula, mas marami. Pero habang nilalaliman natin ang pakikitungo, papakonti yung ating pinakikitunguhan dahil papalalim yung ating pakikipagkapwa. At mula sa mababaw na relasyon, palalim ito ng palalim, nagkakaroon ng halaga. Sa atin pong wika ay napakaganda ng paghahalintulad niyan at pagbibigay ng kahulugan sa ating pakikisangkot sa kapwa. At iba't ibang mga antas ito. There are many degrees of our involvement with our fellow men. Una, yung pakikisalamuha. Nakikisalamuha ka lang, nandun ka lang. At dahil sa kung ating hamunin ang sarili natin, kung saan tayo nakatayo dito, kung ating tutuusin ang relasyon natin sa mga kapatid dito, sa atin pong iglesia. Where do you stand in terms of degrees of fellowshipping with your brothers and sisters here in our local church? Sa simula, pakikisalamuha. Contact or proximity to people. Pagkatapos, pakikihalubilo. Loosely translated, that's intermingling. Nakikihalo-halo ka ng konti, pero yan lang. At pagkatapos doon, kung lalaliman pa po natin yan ay pakikis, hindi mo laging ikinalulugod. Magaling tayo mga Pilipino sa pakikisama, pero alam nating, hindi natin gustong laging nakikisama. Kaya yung mga manugang, ayaw nakikisama sa biyanan, gusto bumukod. Mga biyanan din naman, nahihirapang makisama, kumisan sa mga manugang. Kumisan, nahihirapan ka makitungo sa iyong mga in-laws, makisama. Nahihirapan ka makisama sa mga kaopisina, pero wala ka namang pwedeng pagpilian kasi kailangan gawin yon. So nakikisama. Pero hindi pa yun ang pagkakalapat ng loob. Ayaw pa natin ng ganon. At kung lalaliman pa natin ang relasyon, may pakikiayon. Going along or agreeing with, aligning with a certain thought or a certain movement. Pag dinagdagan pa yan, ay nakikipagmabutihan na tayo nun. Or reciprocation. Kasi bakit ka nakikipagmabutihan sa mga yan? Hindi nakikisama lang ako. Nakikiayon lang ako.
Sasabihin mo ba, hindi ako nakikipagmabutihan, nakikihalubilo lang ako sa mga yan dahil hindi ko maiwasan. At kung dadagdagan pa yan ay pakikilahok o kaya ay participation. Napakayaman ng ating wika at napakarami ng antas sa ating pagsukat sa pakikipagsangkutan sa ating kapwa-tao. At yung pinaka-root word na yan ay pwede nating ma-apply kung dadagdagan pa natin ang pakikitungo at yan ay ang pakikilahok at tapos ay pakikisangkot. Sabi mo, bakit ka naman nasa sangkot na dyan? Makisama ka lang, makiayon, pero huwag kang makisangkot sapagkat yung sangkot, involvement, commitment. At yan ang pinag-uusapan natin. Simula dito, papalalim pa, yan ang itinuturo ng Biblia na magandang ibigay natin sa ating kapwa, lalo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Pagkatapos yan ay pakikipagpalagayang loob. Abay, sobrang palagay ka na sa kanila at palagay na sila sa iyo. Hindi ka na lang kayo magkasangkot kundi nagkakapalagayang loob. At ang pinakamataas na mararating ng relasyon sa ating wika, pakikiisa. United and one with the other. Pakikiisa. Kaya nakikita natin na ang nadadama niya, nadadama mo na, ang problema niya ay problema mo na rin, at ang gusto niya mangyari sa buhay ay gusto mo na rin. At ito ang pinakamataas na uri ng pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Sa unang Samuel 18:1, makakita tayo ng halimbawa ng ganitong uri ng pakikipagmabutihan. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos ay natanim sa puso nitong si Jonathan ang pag-ibig kay David na tulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Punahin ang kanyang pagkahulog ng loob at pagkasangkot at pagkatapos ay pakikiisa. Isang tunay na pakikipagkaibigan. Kaya makikita natin ang mga ginawa nitong si Jonathan, ang mga sakripisyo, Israel. Si Jesus, may hihigit pa kaya sa kanyang pakikisangkot sa tao, sa kanyang pakikipagkapwa? Matthew 11:19. Tingnan ninyo ang taong ito at ang tinutukoy ay si Jesus, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Dapat nating bigyan ng diin dito ang pakikisangkot at pakikipagkapwa ni Jesus sa mga karaniwang tao, sa mga tagalabas, doon sa mga hindi kasali, sa mga iginagalang, nirerespeto at pinipitagan ng lipunan. At bakit magandang regalo ang pakikisangkot? Dahil ang tao ay ayaw mapag-isa. Maraming tao ay natatakot, nanghihina pag nag-iisa. Lalo't-lalot sila ay nagkakaroon ng mga suliranin. Minsan iniisip natin, ano kayang ibibigay ko sa isang tao? Ano kayang ireregalo ko sa kanya? Pero hindi natin napag-iisip na baka may mga panahon siya ng pag-iisa. Baka mas madalas na naiisip niyang siya ay nag-iisa, walang kakampi, walang kasama sa buhay na ito. At yung maiparamdam natin sa kanila ang ating pakikiisa, kahit man lang pakikipagpalagayang loob, pakikisangkot, pakikitungo, ay napakagandang regalo na. Sa isang taong nakikita mo sa daan na hindi mo man lang kakilala, yun lang ikaw ay makipagmabutihan, makipagngitian ka, o kaya ay makihalubilo ka lang, may mga taong nawawala na yung kanilang lungkot. Isang napakahalagang regalo na hindi natin laging nabibigyan ng pansin. Mangangaral 4, 7 hanggang 8. Mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan, sabi ni Solomon sa Ecclesiastes. Ang isang tao ay nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserableng pamumuhay. Paano po binibigyan ng pakahulugan itong si Solomon na napakarunong kung anong ibig sabihin ng walang kwentang buhay? Yung wala kang pinagkakasangkutan, wala kang pakikisangkot sa kapwa, walang na sumasangkot sa iyo at hindi ka sumasangkot sa buhay ng iba. Sabi, walang kwentang pamumuhay ito. Nag-iisa ka lang. Marami ka man pagkain ay ikaw lang kakain. Nagugutom ka man ay wala man lang dumamay sa iyo. Masaya ka man lang ay wala ka man lang makatawanan at nalulungkot ka man lang ay wala man lang mapagbunto na lang yung mga sama ng loob. Sabi, ito'y walang kwentang uri ng pamumuhay. Daniel 10, 7 hanggang 8. Akong si Daniel lamang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako'y namutla. Nawalan siya ng lakas sa kanyang pagkakaisa sapagkat
kung tayo po'y may kasama, lumalakas ang ating loob. Marami nga mga pasiga-siga dyan pagkasama ang mga kabarkada, ang tatapang, pero pag nag-iisa, talagang parang tiniklop na papel. Tahimik lang. Iba talaga ang nagiging epekto pag tayo may kasama. Lalo pa may suliranin ka, may karamdaman, at alam mong merong nakikiramay sa'yo. Kaya marami po mga Pilipino, lalo't bagong-bago sa Amerika o sa mga mauunlad na mga bansa, mauospital, ay kinamamatay lungkot, hindi yung sakit. Kasi halos di ka madalaw ng mga tao dahil busy sila. Merong napaka-striktong oras ng dalaw. Hindi yan nangyayari sa Pilipinas. Sukdang dumaan sa bintana ng banyo, ang dalaw mo, gagawin. No? Magpanggap na nurse o doktor o janitor, papasukin ka kahit tapos ang oras ng pagdalaw. Kaya nakakapagpasaya. Nung una po, ito'y minamasama ng ating mga doktor at mga nurses sapagkat sila'y laki sa Western kind of education. Pero ngayon, nag-uumpisa ng mamulap ang medisina sa halaga sa pagpapagaling ng pasyente nung siya ay may mga dalaw. Na may mga taong hihimas-himas sa kanya, hahagod-hagod, at susubo-subo ng pagkain, isa sa iyo, isa sa bantay. No? Kaya, sumasaya ka pagka ganon. Ang tao'y masaya, malakas, kung may kasama. Kaya kung minsan, nag-iisip-isip ka, kung may pera ka man, nagpapagamot ka ba ng iyong mga, kung ano-anong problema sa mga mauunlad na mga bansa, pero wala ka namang kadalaw-dalaw. No? Iniisip mo yun, you factor that in because the human factor is a very important element in recovery from any illness. Kadalasan na pag-iisa lang ang tao pag may gustong ilihim. Gusto lang ng taong mag-isa pag may gagawing himala para hindi siya mabisto ng kapwa. Pero pag nagawa na niya ang mga himala niya, balik na naman siya sa kagustuhang makasama, makahalubilo at makipagmabutihan sa kanyang kapwa. Bakit po magandang regalo ang pakikisangkot? Dahil lahat tayo ay may kakayanang makisangkot. Hindi naman tayo lahat kaya magregalo ng kotse. Hindi lahat tayo kaya magregalo ng oven. Pero kaya nating lahat na magregalo ng pakisangkot. Lahat tayo may 24 na oras sa isang araw. Lahat tayo may lakas upang ito ay gawin. Mateo 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano pa ang kahulugan ng pagmabutihan na iibigin mo ang kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili? May hihigit pa ba doon sa pag-ibig ng tao sa kanyang sarili? At yan po ang hinihingi ng Biblia na pag-ibig na ibigay natin sa ating kapwa. Na hindi naman siguro posibleng ibigay sa lahat na lang ng tao sa balat ng lupa. 6 na bilyong tao, iibigin mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero dapat naman ang tao, meron man lang na mabibilang kahit sa kanyang daliri na mga kamay, na mga taong iniibig niya, gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Kuminsan, meron po mga nananaghili at mga naiinggit sa mga pagmamahala ng mga magkakapatid. Minsan may makikita kang mga magkakapatid na talagang may butlig lang yung kapatid niya, hindi na mapakali itong ate, hindi na mapakali itong kuya, talagang sobrang magmahalan. At yung mga magkakapatid na walang ganong uri ng pagtitinginan, ay kuminsan naiinggit-inggit. So, bakit ang sarap naman ang samahan ng magkakapatid na yon? Pero alam niyo, ang ibig sabihin ng masarap na samahan, lagi ka nasasangkot sa problema ng kapatid mo. Lagi kang nasasali sa kanyang mga isipin at mga problema. Pero may saya ang marunong magmahal. Bagamat mahirap magmahal, magastos, nakakapagod, pero may uri yan ng saya na hindi nadarama ng mga taong sarili lang ang inaatupag. Sarili lang ang pinapahalagahan. Ang pakikisangkot ay hindi kailangang bilhin o bayaran ng nagbibigay. Kaya kahit wala kang pwera, pwede kang magbigay ng regalong ito. Ang punto lang dito, basta tama sa panahon. Tama sa pamamaraan ang pakikisangkot at hindi na panghihimasok o kaya ay pakikialam sa buhay ng may buhay. Mangangaral 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kani-kanyang panahon. May kani-kanyang oras. Kaya pati rin ang ating pakikisangkot ay inilalagay sa tamang oras, sa tamang lugar. Bakit pa po magandang regalo ang pakikisangkot? Dahil ang nakikisangkot ay nakikinabang din. Those that get involved with others, though they may be inconvenienced at times, naturally also benefit from the involvement. At yun pong lagi kong gustong ikwento na 3 tao na inabutan ng pagkasira ng sasakyan nila sa gitna ng winter, napakakapal ng yelo at napakalamig ng panahon, sub-zero, at nasira pa ang kanilang kotse sa daan, kinailangan nila itong iwan because they were just in a very small country road at kailangan nila maglakad.
Isa sa kanila ay may kapansanan at hindi kakayanin maglakad ng mabilis o kaya ay kailangan pa itong buhatin o alalayan. At yung person number 1, ayaw niyang masangkot sa problema ng person number 2 na may sakit. Inisip niya, pag lahat tayo dito, nagpabagal-bagal, aabutan tayo ng higit na pagkapal ng yelo at lalo tayong magiginaw at baka tayo abutan ng kamatayan dito na wala man lang nakatulong sa atin. So minabuti niya na maglakad ng mabilis at iwan itong dalawa. Samantala, yung person number 3, hindi niya matiis na iwan yung person number 2. Dahil sabi niya, hindi niya kaya maglakad mag-isa, talagang mamamatay na to dito pag iniwan ko. At bagamat hindi naman kalakasan ng kanyang katawan, ay sinikap niyang tulungan itong person number 2. Umakbay sa kanya, narong hilahin niya, narong buhatin niya para lang sila makausad at makabalik sa bayan. At sa ganong mabagal nilang paglalakbay, ay may nakita siyang parang isang maliit na tuldok doon sa snow, sa malayo-layo pa na pupuntahan pa lang nila. At nung mapalapit sila doon, alam mo kung sino yon? Yung person number 1. Sa lamig ng panahon, natumba na lang doon at namatay. At itong tumulong doon sa nahihirapang maglakad, nagkatulungan ng init ng kanilang katawan sapagkat sagi silang magkatabi, pinapasan-pasan niya, inaakbayan niya, nagkatulungan ng init ng katawan nila, kaya nabuhay sila. At yung naging makasarili, ayaw maabala, siya itong namatay. Ito po isang tunay na kwento. At siguro naman na hindi na mahirap makita yung leksyon dito. Na kung minsan sa ating pagtulong sa ating kapwa, sarili na rin natin ang natutulungan, di man natin sinasadya. Kung minsan ikay nalulungkot, pero meron kang inaaliw na tao na higit lalong naninimlim, anong nangyayari? Nalilimutan mo ang sarili mong suliranin, nawawala ang pagtutuon mo ng pansin sa iyong sariling problema, at kung gano'n, nalilibang ka na rin at nakakalampas ka sa mga oras ng peligro na maaari sigurong kung hindi ka man lang nalibang ay nagpakamatay ka pa. Kaya napakahalaga yung tumutulong sa kapwa. Mangangaral 4, 9 hanggang 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Napakalinaw ng pagsasabi nitong sa Solomon kung anong kahalagahan ng pakikipagkapwa. Maraming mga suliranin, maraming mga problema sa buhay, ang higit lalong mabuting harapin kung tayo may kakampi, kung tayo may kasama. Paano tayo nagkakaroon ng kakampi at kasama? Dapat naman ang ating ugali ay kaibig-ibig. If you want to be loved, you have to be lovable. Kailangan naman na ang pagpupwesto natin sa ating sarili ay yung hindi tayo nakakainis. Hindi tayo iniiwasan ng ating kapwa. Kawikaan, 27:14 or 17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Iron sharpens iron. Ang pagkatao natin ay lalong tumitingkad kung tayo ay nakikipagmabutihan sa ating mga kapwa. Isipin niyo mga kapatid, bakit ba may nayon? Ba't may baryo? Nagkukumpol-kumpol ang ilang pamilya? Bakit may bayan? Mas maraming mga pamilya ang nagtatabi-tabi? Bakit may lungsod? Nasukdang magsiksikan ng mga tao. Pag kayo sumakay sa aeroplano, o kaya nasa ibabaw kayo ng mataas na bundok, makikita ninyo na hindi naman talaga masikip sa Pilipinas. Masisikip lang sa mga crossing at sa tabi ng daan, pero bandang luwag doon sa mga likod. Ano't nagsisiksikan ng tao? Anong ibig sabihin yan? Kailangan ng tao ang kapwa-tao. Subalit ang kabaligtaran ang nangyayari sa mga lungsod. Yung mga nagpupunta sa lungsod, dahil gusto mo matao, kaya ka nga nasa lungsod. Gusto mong meron kang mapasukan ng trabaho, may magpasweldo sa'yo, gusto mong merong mag-manicure, pedicure sa'yo, kaya mong tumira mag-isa sa ibabaw ng bundok. Gusto mo na may mga naglilingkod sa'yo, pag may sakit ka, gusto mong may mga ospital. Pero ang mga tao sa lungsod, ang pinakamaiilap,
ang kalooban sa kapwa. Kaya maaari kang mapag-isa, bagamat ikay naliligid ng angaw-angaw na tao sa isang lungsod. Kaya ayon sa mga pag-aaral po ng mga dalubhasa, higit lalo na maraming taong malungkot sa mga lungsod kaysa sa mga nayon. Mas marami nagpapakamatay sa lungkot sa mga urban areas kaysa sa mga rural areas. Sapagkat sa mga rural areas, ang mga tao marunong pa makipagkapwa. Marunong pa makipagbabutihan. May nakakaramay at may dinadamayan. Pero kadalasan sa mga lungsod, lalong-lalo sa kanluran, 5 araw na palang patay yung kapitbahay. Ang maalingasaw lang kanyang bangkay, kaya malalaman ng iba, tatawag sa pulis, at malalamang, ay, namatay na pala siya, naaagnas na, wala pa nakakaalam. Pero, sa mga makalumang lipunan, mga third world countries, tulad ng sa atin, medyo wala ka lang ganang kumain, halatang-halata na agad na kasambahay mo. Ba't wala kang gana? Kasi ang sikip ng bahay nyo. Wala ka mailihim. At ito kuminsan ay nagiging isang pagpapala sa mga mahihirap na wala silang masyadong maraming espasyo, kahit tuloy hindi nila sinasadya, nararamdaman ng kapwa kung sila ay merong niloloob, kung meron silang mga kabigatan, at natutulungan sila agad. Mahalaga ang pakikipagkapwa. Mahalaga ang pakikisangkot. Isa po itong dahilan, mga kapatid, kung bakit ako na inyong pastor ay lagi nang nagpapalakas ng loob sa ating mga grupo at lagi ko na silang inuudyukan na magtayo ng mga grupo. Dapat merong women's group, merong men's group, merong mga artists group, merong ganito, may ganyan. Dahil gusto ko lahat kayo masangkot sa small group. Lalong-lalo sa isang church tulad natin na hindi naman maliit, madaling malunod sa kalagitnaan ng napakaraming tao. Na bagamat ang daming tao, papasok ka dito at uuwi, ang pakiramdam mo pa rin, nag-iisa ka pa rin. Pero yan ay marahil dahil pinipili niyong mapag-isa. Sapagkat kung inyong mamarapatin at pipiliin na masangkot sa mga iba't ibang mga grupo, ay napakarami nating grupo. At isa yan sa talagang layunin ko bilang pastor nyo, na gusto ko walang nag-iisa kung siya ay nalulungkot, pagka nagkasakit kayo ay may dadalaw, kung namatayan kayo ay meron namang nakikipaglamay, at lalong kung kayo ang namatay, meron man lang maglibing sa inyo kung wala kayong mga kamag-anak o wala kayong mga malapit na mga kaibigan. The social value of the church is paramount. That aside from the high-sounding doctrines, aside from our interest with the afterlife and eternity, I like to provide for every church-going person a social atmosphere in which the person can love and be loved, in which the person can interact with others, and the person can receive as much as give to others. Kaya nasa pagpapasya nyo, mga kapatid, kung patuloy kayo mag-iisa. Pero siyempre nga, pinag-uusapan natin, ang pakikisangkot ay may kasamang abala. Naaabala tayo, nagkakaroon ng mga taong gumagalaw sa mundo natin, na kumisay nagpapasikip. Pero alam niyo, yung sobrang luwag na mundo'y wala ring kwenta. At si Solomon na mismo, pinakamarunong na taong naglakad sa balat ng lupa, ang nagsabi niyan, higit lalong mabuti ang pakikipagkapwa. So isa po yan na maaari nating ibigay sa ating kapwa. Ano yon? Pakikisangkot. Pakikisangkot. At isa pa na binasa natin ay pagpapalakas ng loob. Hebreo 10:25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So ano pang itinuturo dito? Pakikisangkot at pagpapalakas ng loob. Sa atin po, lalo tayong mga Pilipino, napakahalaga yung kalooban. Wala namang English yan eh. Hindi pwede Englishin yung loob, inside. Parang hindi pwede, no? Yung kaibuturan ng pagkatao, yung damdamin, yung kaluluwa, kaisipan, yung buong buo, no? Na espiritu ng tao, yun yung kanyang loob. Kaya marami tayong mga salita na habi mula sa salitang loob. Halimbawa, buo ang loob. Gusto kong sumama sa kanya, buo ang loob. Hindi tulad ng isa dyan, sira ang loob. No? Meron niyang isa lang ang loob niyan.
Pero merong tao, walang mangyari, walang magawa kasi laging nagdadalawang loob. No? Hati ang loob. Ang mga Pilipina daw, matining ang loob. Meron namang sasabing, alam mo, nahulog ang loob ko. Kung bakit nangyari, hindi ko malaman. Meron namang sasabihin ka, alam mo, magaan ang loob ko sa kanya. Meron namang, alam mo, ang bigat-bigat ng loob ko sa taong yon. So, paano natin bibigyan ng kahulugan yung loob? Hindi natin kailangan bigyan ng kahulugan sapagkat alam natin kung ano yon. Kung outsider ka lang na hindi mo maintindihan, doon natin ipaliliwanag. Pero tayo-tayo naman ito nag-uusap. Ang mahalaga, may loob ang tao. At ano sinasabi ng Hebreo? Mahalagang magpalakasan ng loob. Dahil maraming nanghihina ang loob. At maraming sukat ipanghina ng loob sa buhay na ito. Si Balagtas, isa sa mga pinakamarurunong natin na mga ninuno. Sabi niya sa Florante at Laura, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat, tibayan ang dibdib. Nakita na niya yan. Bayan ng hinagpis ang mundo. At sabi pa niya sa ibang talata, ay bago sa mundo'y bawat kisap mata ng tao'y mayroong sukat ipagdusa. Sa isang kisap mata lang daw, nakakaimbento ang mundo ng ipagdurusa natin. In the twinkling of an eye, your whole world can crumble around you. In the twinkling of an eye, the floor in which you stand may be swept underneath your feet and you will fall. In the twinkling of an eye, wealth can evaporate. In the twinkling of an eye, health can turn into illness. Sabi niya, ay bago sa mundo'y sa isang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. So napakahalaga po sa atin na tayo may pakiramdam sa kapwa. Nangihina ba ang loob ng nanay ko dahil siya ay may sakit sa baga? Pinanghihinaan ba ng loob ang pinsan ko dahil siya ay ooperahan? Pinanghihinaan ba ng loob ang tao na siya makatiyak kung siya ay makakatapos ng pag-aaral? Pinanghihinaan ba ng loob ang dalagang ito dahil 90 anyos na siya ay wala pa siyang manliligaw? Maraming panghihina ng loob ang tao. At kung tayo po ay magiging mabuti sa ating kapwa, lagi nating isasaalang-alang yon. Hindi yung ang salita natin ay lalo pang sumisira ng loob nila. Hindi ang salita natin ay lalo pang nagbibigay ng bigat sa mabigat na ang pinapasa ng ating kapwa. Pag mahina at pag nanghihina ang loob, mahirap makabangon. Mahirap makabawi. Mahirap magwagi. Pag pinanghihinaan ng loob, mahirap mapayapa. At lalo namang mahirap mamuhay. At sino po ang pinanghihinaan ng loob? Hindi lang naman yung may suliranin. Yung inaakala niyang nag-iisa siya sa pagharap sa kanyang mga suliranin. Kaya magkakambal yan yung pakikisangkot at pagpapalakas ng loob ng kapwa. Kung minsan naman, wala naman tayong ibinigay na pera, wala tayong ibinigay na anuman, na paglilingkod, pero dahil lang sa salitang binitawan natin, nagpalakas na tayo ng loob ng kapwa. Kung minsan wala tayong ginawa o sinabi, nandun lang tayo. The ministry of presence can help people. Alam natin may suliranin na isang tao, nagkaroon siya ng kabiguan, napahiya siya. Hindi natin siya hinuhusgahan. Darating lang tayo doon para magdala ng isang pilik na saging o kaya ay umupo lang doon at walang sabihin. We don't always have to preach. But the ministry of our presence can change the tide and can actually help people when they're down and out. Roma 7, 24 hanggang 25. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang makaliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Nakita niyo po itong ministry ng Panginoong Yesus na kung talagang ang tao ay wala nang maisip na malapitan, wala nang maasahan na kapwa, maaalala mo si Jesus at maaalala mong hindi ka nag-iisa. Si Jesucristo, punahin siya bilang pag-asa, bilang tulong at pampalakas ng loob. At paano nagagawa ng Panginoon na palakasin nating loob, mga kapatid? Nakipagkapwa siya sa atin. Sabi ng Efeso 2:7, siya ay nagsakatawang tao, inaba ang sarili, nagpakahamak para maging katulad natin. Kung maghahanap tayo ng isang halimbawa ng pakikipagkapwa, meron pa bang hihigit sa pakikipagkapwa ni Jesus? Na siya na anak ng Diyos
ay nagkatawang tao para maging katulad natin. Para hindi lang makisalamuha, kundi para makiisa at makisangkot. Para pasanin ang krus na dapat sanay tayo ang papasan. Para akuin ang lugar natin doon sa bundok ng Kalbaryo. Para linisin tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Jesus ang halimbawa ng pakikipagkapwa, ng pakikisangkot, at pagpapalakas ng loob. Tayo man ngayon, pag pinanghihinaan ng loob at naalala natin ang Panginoong Jesus, ay nabubuhayan tayo ng loob. Nabibigatan naman tayo sa ating mga pasanin, lalo pagpapakasakit natin bilang isang Kristiyano, maalala lang natin ang mga pako na lumubog sa kanyang mga kamay at paa. Maalala lang natin ang bigat ng pinasanyang krus, ang mga tinik na ikinurona sa kanya na nagdulot sa kanya ng mga sugat. Maalala lang natin ang mga latay at sugat ng kanyang katawan dahil sa paghampas. Lumiliit ang ating mga suliranin. Lumiliit ang dapat sana'y pinalalaki nating mga pagkakaawa sa sarili dahil nagpapalakas siya ng loob. Ano-ano po ang mga pampalakas ng loob na maaring ibigay sa kapwa? Unang-una na salita, encouraging words. Gawa 15:32, sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpalakas ng kanilang loob. So sa pamamagitan po ng ating pagsasalita ay makakapagpalakas tayo ng loob ng ating kapwa. At paano tayo magpapalakas ng loob? Bago pa man panghinaan ng loob ang kapwa. Kaya tayo nagbubukas ng Biblia, nagtuturo ng salita ng Diyos para magtanim ng mga lakas sa puso ng tao na maaari niyang bunutin at anihin sa oras na siya ay nagigipit at sa oras na siya ay nangihina. Hindi po dun sa oras ng panghihina pinaka-epektibong magbigay ng mga pananalita. Kasi kadalasan, ang taong nangihina ay nasisiraan na rin ng linaw ng isip. Naapektuhan na rin ang kanyang mabuting pag-iisip. Kaya mas mabuting tinataniman mo ng mga salita ng Diyos bago pa man humarap sa suliranin. Bago pa man humarap sa mga pagsubok at mga tukso, nauna na ang salita ng Diyos. Subalit, napakahalaga pa rin na magbigay ng ganitong mga salita kung ang tao'y nandun na sa pamamroblema. Pero higit lalong epektibo ito kung mas nauna pa. Kaya sabi, huwag tayong magsayang ng panahon. Tuwing meron tayong pagkakataon, magturo sa kapwa. Para bang ikaw ay isang taong nag-iipon, impok ka ng impok, hindi mo alam na biglang kakailanganin mo pala. At sa lagay, kung kailan ka na nangangailangan ng pera at saka ka pa ngayon maghahanap, bagamat kumisay nakakakita ka rin, pero iba na yung handa ka. Nauna na ang paghahanda. Kadalasan po ang sumisira sa ating loob, salita ng kapwa eh. Yung meron kang gustong-gustong gawin, tapos sabi ng asawa mo, wala kwenta yan. O sabi ng mga taong pinapahalagahan mo ang opinyon eh, hindi na uso yan. O kaya mo ba yan? Pinanghihinaan ka ng loob. Ito pong ministry na ito sa ating kapwa, ang napakahalaga nating seryosohin, na tayo magpalakas, huwag magpahina ng loob. Tungo sa mabuti. Siyempre, kung may tao naman ang tinatahak niya ay patungo sa kasamaan at kapahamakan, dapat naman nating papanghinain ang loob niya para hindi niya yun ituloy. Pero yung patungo sa mabuti, dapat tayo nakakapagpalakas ng loob. Ang isa pa pong pampalakas ng loob, mga kapatid, siyempre, gawa. Yung pagtulong, pagsama. Lalo tayong mga Pilipino, laging gustong may kasama. Kakain lang tayo, ayaw natin kumakain mag-isa. Ewan ko kung mayroong Pilipino gustong kumakain mag-isa, liban na lang masarap ang ulam at gusto niyang suluhin. Pero gusto mo laging may kasama ka. Mga empleyado, kapit-kapit pa, patungo sa kantin. No, kakain na tayo, tawagan pa yung text, kain na tayo. Ayaw kumain mag-isa. Sa katunayan, maraming empleyado ang bunga ng tampuhan dahil kumakain na pala sila, hindi ka natawag. Minsan 3 taong iniinda yun na kumain na pala sila, hindi ako tinawag. Ayaw natin na pag-iisa. Alam natin ang halaga ng regalong ito. Unang Tesalonica 3:2, isinugo namin siya. Ito po'y sinasabi ni Pablo tungkol kay Timoteo, upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob, alang-alang sa inyong pananampalataya. So may mga gawa tayo, may mga pinapadala tayo, may isinusugo para magpalakas ng loob ng kapwa. At ngayon, text lang kuminsan, papadala mo, nakakapagpalakas sa'yo ng loob. Pero gaano rin karaming panghihina ang ating naranasan dahil sa isang text message na talagang nagpapahina ng loob. The more technology becomes accessible to people, the more careful we should be in the use of it.
Kumisan po yung walang mga pagdadahan-dahan na paggamit ng technology, yan ang sumisira sa ating kapwa. Kasi hindi mo na mabawi. Pag napindot mo na yung send, wala ka nang magagawa. Isa pang magandang pampalakas ng loob, syempre, ay magandang halimbawa sa buhay. Yung makita tayo ng ating kapwa na nakakapagbigay ng magandang halimbawa, lumalakas ang loob nila na gawin din ang ginawa natin at tularan ang mabuti nating ginawa. At bakit mahalaga ang magpalakasan ng loob? Dahil ito'y kayang ibigay ni numan. Ano man ang antas ng iyong pinag-aralan, ano mang uri ng pamumuhay meron ka, saan ka man nakalagay sa lipunan, kaya mong magpalakas ng loob ng kapwa. Ito hindi kailangan bilhin at ito hindi nauubos. At isa pang mahalagang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapalakas ng loob ng kapwa, dahil ang nagpapalakas ng loob ng iba ay nakikinabang din. Proverbs 11:25. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Mga Kawikaan 11:25. Ang tao daw matulungin, sasagana ang pamumuhay. Pag tumutulong ka, tiyak na ikay tutulungan. Kahit pa nga hindi yung taong talagang diretsahan mong tinulungan, ang tumulong sa'yo sa oras na iyong pangangailangan, hindi mawawala ng tutulong sa'yo. Sapagkat ang sabi ng 2 Korinto 9:6, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Bakit tayo nakakatiyak na pagka ikay matulungin ay tatanggap ka rin ng tulong? Sapagkat ang salita ng Diyos ang may sabi, ang itinanim ay aanihin. Sa katunayan, kung gaano karami itinatanim, ganon din karami ang aanihin. At sabi nga ng lola ng isa kong classmate nung high school, you keep only what you give away. And conversely, you lose what you selfishly try to keep for yourself. Paano makakayanang ibigay ang mga regalong ito? Unang-una, magpasya. Bigyan ng puwang sa puso ang ganitong gawain. Kailangan ng tao magkaroon ng malinaw at tiyak na pasya na siya ay makikisangkot at magbibigay ng lakas ng loob sa kapwa. Hindi man sa lahat ng nilalang sa balat ng lupa, ito sa mga kaya niyang abutin, lalong-lalo sa mga taong minamahal niya o nagmamahal sa kanya. Bigyan ng puwang ang ganitong gawain, magpasya na makipagkapwa. Magpasya na magpalakas loob ng kapwa. Unang Tesalonica 5:11 at 14. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga kapatid, ipinakikiusap din namin na inyong pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan nyo silang lahat. Sabi yan dapat ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Pinapalakas ang loob ng isa't isa, pinapasigla ang mga tumatamlay, kinakalinga ang mga mahihina. Paglaanan ito ng panahon, paglaanan ng lakas. Mangangaral, 10, anuman ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Ano bang kailangan ng mahina? Mga kapatid, siguro naman, kung kayo ilampas na sa 18 taong gulang, kahit pa nga lampas lang kayo ng 12 taong gulang, mauunawaan nyo na ang kailangan ng mahina ay pag-asa. Habang may inaasahan ang tao, ay hindi siya bibitaw sa buhay. Yung mga nagpapakamatay, wala kasing inaasahan. Kailangan may pag-asa. Anong kailangan ng mahina? Kasama. Kapanatagan. Yung nasisiraan ng loob, anong kailangan niya? Katiyakan. Marami pong mga tao nagkakasakit. Pero hindi yung sakit ang number 1 nilang pinoproblema. Ang pinoproblema nila, may tutulong ba sa akin? Pag ba nagkaroon ako ng malubhang karamdaman, meron man lang mag-alaga sa akin? Meron man lang bang bibili para sa akin ng gamot kung hindi ko na makayang ipagamot ang aking sarili? Kung natumba ako dito, meron man lang bang dadampot sa akin at ako'y ilipat sa higaan? Isa yan sa nagpapabigat ng damdamin ng mga may sakit. Yung takot na sila'y nag-iisa.
Kayong nandun ka dumadalaw, nagdadala ka man lang ng papaya, nag-aabot ka man lang kahit 50 pesos o 50,000, kung ano man ang kaya mong iabot. Yun ay isang pagpapalakas ng loob ng kapwa. Kahit hindi ka pa kumibo, sinasabi mo sa kanyang, hindi ka nag-iisa, dadamayan kita. Maaaring hindi kita kayang damayan araw-araw, pero nandito ako, tuwing Monday. Ngayon kung meron namang tuwing Tuesday, may tuwing Wednesday, makakabuo din siya na isang linggo. Kaya mahalaga mga kapatid, meron tayong tanim sa kapwa. Kung dumating ang panahon na tayo nangangailangan, ay napakahalaga nung minaitanim ka man lang. Napakahalaga dun sa nangihina na meron siyang assurance and commitment from people that she or he will not be alone in facing this difficulty. Mahirap po itong ibigay, lalo na sa mga modernong utak. Mahirap magbigay ng commitment. Kaya maraming mahina ang loob sa mga makabagong lipunan. Magtataka kayo. Mas edukado, mas may naaabot sa ekonomiya, mas lumalaki ang income, mas takot maghirap, mas maraming nerbiyos. Ang ipagtataka mo, yung mga walang-wala, mga anak dalita talaga at mga anak pawis, parang walang inaalala. Magkaroon lang ng konting pera, puntahan na sa Jollibee, ang saya na ng buhay, bahala na uli bukas. Magkaroon ng konting pera, parang fiesta na. Pero yung ang dami-daming pera at may mga savings pa, yun ang mas mga nervyosa. Kasi kung minsan, sa atin pong pagkakataas ng edukasyon, sa pagkakataas ng antas sa lipunan, nawawalay tayo doon sa basic humanity, sa pakikisangkot. Habang tumataas ang kalagayan mo sa lipunan, ang ginagawa mo yung mga pader na naghihiwalay sa iyo sa iba para huwag kang maabala, sa halip na gumawa ka ng mga tulay na pwedeng maging koneksyon sa iyo, patungo sa iyo, at ikaw patungo sa kanila. As people progress, as people advance in education or in their economic status, they build walls instead of bridges. Anak mo kung minsan, wala man lang alalahanin, alam nila na pag sila'y nakasakit, magdadamayan ang lahat. Pag sila'y namatay, mag-aabuloy ang mga kapitbahay. Hindi sila gaanong nag-iisip. Hindi ko naman sinasabing ito ang magandang paraan ng pag-iisip. Subalit yung mga tao na ang kanila pong kamalayan ay nakaugat pa sa mga matatandang kaugalian kung saan pinahalagahan ang pakikisangkot ng kapwa sa kapwa, sila yung mas panatag ang loob. Hindi nadadaan sa laki ng mga tinipon sa bangko at mga ipundar na gamit yung sense of security ng tao. Hindi nadadaan yan dyan. Ang tunay na nagbibigay ng sense of security, ng kapanatagan, katiyakan, yung tiyak natin na may nagmamahal sa atin at may mamahalin tayo. At salamat na lang, bagamat mahirap ang ekonomiya ng Pilipinas, isa yan sa ating mga tiyak sa buhay na hindi tayo pababayaan ng ating mga kamag-anak. Our family is our social security system. Kaya ayon sa huling pag-aaral, ang mga Pilipino daw ang pangalawa sa mga pinakamasasayang tao sa buong Asya. Sa kabila ng lahat, na siguro tayo pangalawa sa pinakadarahop na bansa, pero pinakamasasaya. Hindi nababayaran ng salapi yung kapanatagan ng loob na nagmumula sa iyong katiyakan na may nagmamahal sa iyo. Kaya makipagmahalan, makipagmabutihan, makisangkot sa kapwa. Isolation is a grave form of poverty. That you may be wealthy in terms of money, but if you're isolated from people, you are probably very, very poor. Paano pa makapagbibigay ng mga regalong ito? Palakasin ang sarili upang makayanang maglingkod at magbigay. Create surplus so you will not only be self-sufficient, but you will also be able to give to others. Bakit ang mga ama ay pinalalakas ang kanilang mga sarili? Para hindi sila igupo ng sakit dahil marami silang pag-aaralin at marami silang pakakanin na anak. Bakit ang mga inay ganun din? Bakit pag kami ang mga pelikula at pinapanood mong gustong patayin o magnanakaw yung isang biktima, huwag, marami akong anak. Di ba? Bakit gusto mong mabuhay, gusto mong lumakas? Alam mo, umaasa sa iyo Kaya hindi lang tayo dapat nagpapalakas ng sarili para sa sarili, kundi para tayo'y maasahan, masandalan ng iba.
Kaya aking ipinamamanhik sa napakarami sa ating kaya naman na magpaaral ng isa man lang anak ng pamilyang sobrang mahirap. Sapagkat kung yan ay nakapag-aral at nakatapos at may narating, hindi niya matitiis ang pamilya niya. Sa pamamagitan niya, maiaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Mailabas-labas man lang ang ulo mula doon sa lungga na kinabibilangguan ng kanilang karukahaan. Napakalaking pagtulong. Alam niyo bang napakasarap magbigay sa Pilipino? Bye, Gidget. So long, Noong ako po ay consultant ng isang international company tungkol sa hiring of Filipinos. Sabi sa akin ng isang executive, everything being equal, kung ang lahat ay pantay-pantay, patas ang grade sa score, ang pinag-aralan ay pare-pareho, ang kakayanan ay pare-pareho, sabi niya sa akin, bakit Filipino ang i-hire namin? Sabi ko kasi, pag nagpasweldo kayo na isang Pilipino, may 5 yung pakakainin. Yun ang pinakamagandang dahilan kung ang lahat ay pantay-pantay din lang, sila ang piliin nyo. Sapagkat pag nag-hire ka na isang tao from the West, yung sweldo niya kanya lang. Pero pag nag-hire ka na isang Pilipino, kahit pinsang makalawa ng kapatid ng teacher niya sa high school, nagkakaroon. Dahil tayo yung mapagbigay na tao. Napakasarap bigyan ng Pilipino dahil natitiyak mo hindi niya sosolohin. Lalo't siya'y mahirap. Yung mga mayaman, baka solohin pa eh. Pero yung mahirap, hindi niya kaya solohin yun. Bibili agad ng lomi, magbo-blow out agad sa kanyang mga kamag-anak. No? Talagang isa-share yun. Kaya tayo may kasiyahan na hindi natin malaman kung saan nagmumula. Sapagkat sa 28 aktibong bulkan na nakapila at nakaschedule sa pagputok. Sa mahigit 20 bagyong humahagupit sa ating bansa taon-taon. Sa pagtaas ng mga baha, pagbara ng ilog, paglabas ng mga lahar, sa mga lindol na umuuga sa ating buong sambayanan at sa pangungurakot ng mga makakapalang mukhang tao sa ating pamahalaan. Dapat na tayo magpakamatay lahat eh. Pero hindi. Sapagkat ang Pilipino may pinagmumula ng lakas. Alam nyo kung ano yun? Ibinigay sa atin ng may kapal yung kalooban na bukas. Bukas magbigay, bukas tumanggap. Tayo nakikipagkapwa, tayo nakikipagmabutihan. Yan ang lakas ng ating lipunan. Yan ang regalo sa atin ng Diyos. Aasahan mo ba ang ating pabayang pamahalaan na kupkupin ka't kalingain? Ano? Himala. Pero meron tayong mga kamag-anak. Meron tayong mga kaibigan. Salamat na lang. Dahil doon, kaya pa tayo nakatayo. Ang nagtatayo ba ng bayan natin na ito ay ang mga mayayamang mga bilyonaryo? Hindi. Yan pa nga ang maraming tax exemption. Matatalino yung mga yan. Kuha ng kuha sa bayan pero hindi nagbibigay. Sino ang nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas? Sino ang nagpapalakas ng piso? Hindi ba ang mga maliliit na manggagawang mga OFW? Sa kanya-kanyang konting kutkot, konting kayod, isang kahig. Sila ang nagpapalutang sa bayan na ito kaya hindi tayo lumulubog. Ang tunay na mga dakilang mga Pilipino, yung mga maliliit na mga manggagawa. At sila ang lagi napapatawa ng buwis. Kahit yung manipis na keso na binibila ng tingi na kasing nipis ng blade, may VAT. Sila ang pumapasan ng mga bayarin ng bayang ito habang hinuhot-hot at nilulustay ng walang taros ng mga makapangyarihan. Salamat na lang at ang mga Pilipino ay Pilipino. At kadalasan yung mga mayayaman na yan, ni hindi mga Pilipino, ni hindi makapanagalog. No? Dito sa bayan na ito, kinukuhang lahat ng yaman, pero wala silang pakikipagmabutihan, walang pakikisangkot, at hindi sila nakikipagkapwa sa sambayan ng Pilipino. Dapat marurunong kayo sa pagkilatis ng mga ganyan. Paano pa makakayanang ibigay ang ganitong regalo? Makisangkot sa buhay ng kapwa. Hebreo 3:12 hanggang 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw upang walang sino mang madaya. Sabi, pagka ang tao sobrang yung pinabayaan, panghihinaan yan ang pananalig. Baka tumalikod pa sa Diyos. Pananagutan natin na bigyan siya ng pag-asa. Pananagutan natin na bigyan sa isang taong naghihirap ng mukha ang Diyos. Makita niya ang Diyos sa inyong mukha. Maramdaman niya ang haplos ng pagmamahal ng Diyos sa inyong mga kamay. Maramdaman niyang siya'y subuan sa pamamagitan ng ating pagtulong. How do you do that? Be accessible. Be available to people.
So kung ating susumahin ang pinag-uusapan natin mga kapatid, balikan natin yung sinauna at matandang kaugalian, makisangkot. Talagang tunay na regalo yan dahil nakakapagod. At pwede rin maging magastos makisangkot. Kahit ang gastos ay may panahon at hindi pera, meron ka ring tutustusin. May iba't ibang antas ang pakikisangkot. No? Hindi naman laging kaya nating lubos na makisangkot sa lahat ng tao. Pero meron lamang isa sa isang araw, isa sa isang linggo, isa sa isang buwan na sinangkotan natin. Tinulungan, binigyan ng pag-asa. Malaking bagay na yon. At kung lahat tayo ay gagawa niyan, napakaraming mararating ng pag-ibig ng Diyos. Ang tanong ngayon mga kapatid, sino ang higit na nangangailangan ng inyong regalong ito? Ng inyong panahon at pansin? Sino sa mga taong malapit sa inyo ang nangangailangan talaga ng inyong pakikipagkapwa? Kayo ba'y nakikipagkapwa pa sa inyong asawa? O boss na lang kayo? Kung kayo ba ay nakakatulong sa inyong mga kamag-anak, ay nakikipagkapwa pa kayo? O kayo ay isa ng amo? Si Jesus ay nakipagkapwa. Hinubad ang pagka-Diyos. Nagsakatawang tao. Di inalintana ang pag-aalipusta ng mga tao sa Kanya. Ang paghahamak at pagbababa niya sa kanyang sarili para makiisa sa mga taong nais niyang tulungan. Kailangan nating gawin yon. Kailangan tayong kumilos bilang mga kamay ng Diyos sapagkat maraming tao nangangailangan. At tulad nga ng nabanggit na natin, hindi naman talaga pagbibigay lang ang pagbibigay. Hindi lang pagtatanim ang pagtatanim sapagkat ito ay may kakambal na pag-ani. At sinabi pa dyan, lalo na daw ngayong lumalapit na ang araw ng Panginoon. Ito man ay tumutukoy sa gantimpala, sa pagbabalik ng Panginoon, sa luwalhati, o ito may tumutukoy sa hirap na mauuna muna bago ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi, ano man yan, makipagtulungan kayo sa inyong kapwa. Tayo ay may pananagutan sa ikabubuti ng isa't isa. Laging may mahigpit na dahilan para magreglano ng pakikisangkot at pagpapalakas ng loob. Ama namin sa langit, kausapin mo po ang aming puso at ipakita sa amin ang tunay naming kalagayan. Ipamukha mo sa amin kung kami ay nahihibang ng sobrang pagmamahal sa sarili. Kung kami nakakalimot na makipagkapwa, makisangkot, makipagmabutihan. Kung kami ay nagiging alagad ng pagpapahina ng loob sa halip na pagpapalakas. Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Sariwain natin kung meron ba tayong taong lagi na lang natin kinokontra, pinanghihina ang loob, tigilan. Ialay natin ating sarili bilang mga haing buhay, daluyan ng pagpapala ng Diyos, daluyan ng pag-asa, daluyan ng pag-ibig. At araw-araw magpasya, sa araw na ito ako ba'y magiging giver? Kung kaya ko, may lakas ako ngayon ang magbibigay. Ako ang magtatanim, ako ang magpapalakas sa iba. At kung dumating ang panahon, isang araw gigising kayong hindi kayo yon sapagkat kayo ang nangangailangan, hindi magkakabisala na ang Diyos ay magpapadala sa inyo ng pagpapala. Siya ang may sabi kung anong itinatanim, inaani. Magbulay-bulay tayo at magpasalamat sa Diyos kung tayo na may nagagamit niya na pagpapalakas sa ulob ng kapwa. Kung tayo ay may magandang ministry ng pakikisangkot. At kung wala, magpasya kayo. Maiksi ang buhay. Huwag sayangin para sa sarili lamang. Mahalaga na magkaroon tayo ng pakikipagkapwa. Amang Diyos, kausapin niyo po kami. Ipakita ng aming kalagayan. Turuan niyo po kami. Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos, sa mga ipinapadala mo sa amin upang makisangkot sa amin, upang tumulong sa mga taong nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, sa mga taong nagbibigay sa amin ng ginhawa at pag-asa. Salamat po, pagpalain niyo po sila lalo, Panginoon. Dalangin namin, kami man, maging ganun sa aming kapwa. Mapag-isa tayo kasama ang Espiritu ng Diyos at dinggin ng kanyang mga pahiwatig sa atin.